eto na. Sorry. Dumako na tayo. Nagbotohan po, Boss Mike at Maring Mima. 54. One na manyakis lang ang bumoto at si Suntayon, 0 abstain. Ipaliwanag ko ba yan? I-pursue Hindi, the may impeachment tanong ako. complaint to Sara Impacta Jablita Chaki Duterte. May tanong ako. Bakit isa lang yung bumoto tapos yun si Suntay pa? Nasa na si Erice, hindi ba bumoto? Wala na si Erice, tinanggal. Hindi kasi panaybanat niya kay Presidente. Oo. Di ba? Anyway, mamaya na natin Alam talakayin. mo, ayun Si nga, Erice. 54 na ang bumoto. 51 na lang, kailangan natin. Ang susunod natin ngayon, nagpadala na rin po ang Committee on Justice ng letter sa Vice President para 10 days. 10 days para sagutin ang allegation, that different allegation to answer. What can you say about that? Sasagot kaya siya? Yan lang yung tanong. Ito naman ang sagot ko dyan. Imbis na sumagot, mukhang pinaghahandaan yung hindi dapat na magpakita si Ramil Madriaga sa hearing sa Kongreso. Kaya ang ginawa niya, tinakot niya, dinimanda niya ng perjury itong si Ramil Madriaga. Balak pa nga nilang At lasunin ngayon, hindi lang yun. Ngayon, tinatakot nila si Ramil Madriaga sa kulungan. Ayon mismo sa abogado niya yan. Ngayon, ang tanong, sino ba ang pwede na manakot pa sa kanya? Si Sara. Yun. Wala naman ng iba kundi si Sara lang, di ba? Ay, pero Boss Mike, mayroon ding sinabi si Mami Pebbles. Kasi di ba may intel din yan. Ang sabi ni Mami Pebbles, binabribe daw yung asawa ng 1 billion peso. 1 billion. Grabe, no? Daming pera. 1 billion. 1 billion po ang binabride kay Ramil Madriaga sa pamamagitan po ng kaisip nila. Tama lang, di ba? Yung fourth impeachment complaint na ipiniled nila Paulo Ortega tas ni Benny Abante kasi tungkol yun sa SALN, kailangan mag-declare talaga ng mga Duterte ng net worth nila. Kasi tingnan nyo, saan nakukuha yung 1 billion, yung pambayad kila Kaufman? Saan nila kinukuha yun? Kaya nga, Mima, sabi riyan, sinasapawan ni Mima yung kasamang host. Hindi pa tapos magsalita, nagsasalita siya. Sabi sa comment section. Sabi naman kayo kay Mima, hindi naman po ganoon. Hindi naman po. Hello po. Di ba? Ngayon. Dumating na dito si Ma'am Lisa. Naku, Madam First Lady, mamaya na po. Hindi po kami makalis dito. ayan po. Ngayon, talakayin natin to. Sa tingin nyo ba, ano ang magiging kahinatnan nito? Kasi, talagang desperado si Sara, 1 billion. Tapos humayrin pa siya ng malamacho man na itutumba na assassin si Ramil Madriaga. Teka, hindi ba tinanggap yung 1 billion? Hindi. Muntik na. Kasi yung asawa niya, syempre ang asawa, madamdamin yan. Ang asawa minsan stress. Gusto niyang tanggapin. Kaso, na sinabihan ng mga anak, Mami, tuloy natin ang laban. Kasi nandito na para kay daddy to. At sabi din ni Ramil na hindi siya atras kasi nga hindi naman para sa kanya to para sa kapakanan ng at kinabukasan ng Pilipinas na to. Parang hindi na sa kanilang pamilya lang. Yes. Kundi, iba rin Iba. May prinsipyo. Kasi kung iba-iba yan, 1 billion. Baka hayaan na nila si Ramil dyan sa kulungan. Yung asawa, di bali, Kuyang Ramil, di ba? Diba? Pwede naman ako makahanap ng ibang Ramil pa. Di ba? Ganun na ngayon. Ganun na ngayon. Mayroon na kaming 1 billion. Ang problema nga, yung nakakulong mismo ang kailangan magsalita. So kung gagawin nila yon hindi rin po pwede. Hindi pa pwede. Dahil ayaw nga nung tao mismo. Kaya ang ending, papategi na lang. Ngayon nga, nung hindi pumayag, kaya ipapategi. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyong dalawa, na pwede mo nang idugtong to sa patayin mo si BBM, nag-hire na ako ng assassin, ma'am. Siya mismo ang laging nag-hire ng assassin. At sino pwedeng mag-hire ng assassin against Ramil? Ikaw yon, Sara Duterte Impacta Jablita. Hindi siya lagi yung may gustong pumatay Yes. Sa bukang bibig niya yon. O papatay, gusto niyang pumatay, gusto niyang pumugot ng ulo. Yes. Kay Sara Duterte galing yun Pero ngayon, ano yung thought ninyo dito nga sa 5410? Sa tingin ninyo, may possibility ba
na mabotohan ng 1/3 vote itong si Sara Duterte? Depende na lang nga yan. Sabi nga nung mga taga-NUP, dadaanin daw sa konsensya. Kung lahat na lang ng kongresista dadaanin sa konsensya, malamang walang botong makukuha si Sara. Kaya nga Alam mo, ang NUP, hindi ko alam kung ano ba kayo Kung ano ba, may paninindigan ba kayo? Pero para sa akin, Boss Mike, para sa akin, very, very strong to. Kasi, dito pa nga lang, napansin nyo, kung napanood nyo kahapon, yung nung isang araw, tinatalakay nila yung death threat. Talagang yung mga DDS congressman, hindi masyadong nagtanong doon. Dahil ang hirap na itanggi nun. Di mahirap talagang ipagtanggol si Sara. True. Unang-una nga, sabi ko nga sa inyo, kung dadaanin lang sa konsensya, tulad ng sinasabi ng NUP sa pamumuno ni Puno, sigurado wala nang boboto na papabor kay Sara. True. Meron papabor para makonvict siya. Tama. Yun. Pero kung dadaanin pa sa magkano, malamang baka manalo. Baka mabawasan yung boto. Pero syempre kung konsensya nga, sabi ko nga, doon na lang sana tayo. Sa konsensya na, maawa na kayo, mga congressman, mga kongresista, speaker. Speaker D. Hindi ko sinasabing si Martin. Speaker D. Speaker D. Maawa po kayo sa taong bayan. Tama. Kailangan po namin ng katarungan sa mga nawalang kaperahan. Kung gusto nyong idamay, si Martin pwede naman. Di ba? Pero unahin nyo na ho si Sara. Si Sara talaga kikil kami. Dahil ho mga kababayan, alam nyo na. Si Sara. Burbelo na naman po si Mima. Burbelo. Ginugulo ho ako ni Mima, sige Pero na. ito nga, di ba nilabas din ng nilabas din ng SALN. 88 million lang ang SALN ni Sara Duterte. Ay, naku, hindi yan ako- ay nasa public record. Hindi ako Ano na- yan? Ay, naku, Mare, hindi ako naniniwala dyan. Kahit na maghubot-hubot tayo. Malabo yan na 88 million lang ang SALN niya. Diba? Kita mo? Walang pagkakaiba yan kay Escudero, 18 million. Oo, very poor senator. Diba? Pinapautang nga lang natin yun. Utot mo. Ano ba naman tayo kay Cheese Escudero, Oo. di ba? Abay, pinanganak na politiko yung mga magulang niyan. Tama. Tapos sasabihin 18 million SALN? Pero dito sa impeachment ni Sara Duterte, ang take ko naman dito, kahit nag-announce pala siya, 'di ba? Kahit anong ginawa niyang pananakot or pag-announce niya na tatakbo siya bilang presidente, hindi umubra yung yung pananakot na effect niya sa mga kongresista kasi ngayon nakakuha na tayo ng 54. So hindi rin malabo, Boss Mike, na mabuo natin yung 51 para sa 1/3 vote. So kailangan lang ba 51 votes? 51 votes na lang. Para ma-impeach na Oo, siya. kasi 1/3 vote lang. Ay, wala na. Sigurado na yan, may impeach talaga. Hindi, ang ini-explain kasi ni Mima is mga 105. Oo. 105 votes para 105 votes. Kapag dinala sa plenaryo ng Committee on Justice, kung papayagan bang ituloy ang impeachment. Then pag napayagan yon, pupunta na si Sara Duterte sa Kongreso para sagutin naman ang mga akusasyon sa kanya. Wala pa yun sa Senado. Ay, nako, Ganun kalupit ngayon ang impeachment na ginawa mismo ng Supreme Court. Ngayon. Nahihirapan tayo. Mas mahihirapan siya ngayon. Sino? Si Sara. Oo. Kung susundin ang mga konsensya ng mga politikong ito, Yes. etong mga kongresista at mga NUP. senado. NUP. Di ba hindi yung mga senador din? Kung susundin nila yung konsensya nila, sigurado si Sara makukonvict na. Tama. Kaya ang ending niyan, kapag naramdaman na ganon, magre-resign na lang. Yan di ba? Hindi, pero pinagdedebatehan yun, Boss Mike Yung, kunyari nandyan na sa Senado, tas dyan pa lang siya magre-resign kung alam niya nang may impeach siya. Pero pinagdedebatehan ba yan ngayon kung pwede pa ba siyang tumakbo kahit nag-resign na siya, kahit hindi pa siya nai-impeach, na guilty. Kasi ganito yan, pag nag-resign si Sara Duterte, hindi pa rin uubra. Bakit kamo? Kasi May mga pending? Hindi, may pending case siya sa ombudsman. And resign means umiiwas ka. Then pag umiwas ka, magugulat ka sa may kanto, may nakaabang na palakol. Palakol Yun ang talaga. ombudsman.
Palakol Diba? talaga. Oh. Di ba ganun din sa NBI? Meron Yes. din nga isinampang kaso sa kanya. Oo, may sinampang kaso. Ganon din sa DOJ. DOJ. Then, so, si Sara, tambak na ng kaso. Tambak. Yan ang presidente ng mga DDS na luga. So, kung mawawala siya sa pagka-vice presidente, Oh. pwede nang kasuhan. Wala Oo. nang immunity. Tapos pa ano pa Boss Mike, no? Tatakbo akong presidente, tapos pag inatake, pinupolitika ako. Ganon naman lagi ang palusot Hindi. ng mga ng mga politiko Oo. Iiyak muna tapos after iyak gala Thailand. Oh, 'di ba? Kita mo, totoo 'yun, 'di ba? Nakaraan lang. Kasi Nakikera na. minsan naiintindihan ko rin si Sara bakit kanyo. Bakit? Sa sobrang stress niya, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Oh. 'Di ba? Siya, pagka na-stress na, gagala kahit saan na. Oo, gagala. Kaya unawain niyo si Eh, Sara. katulad ka pala ni Sarah, pag na-stress ka, gumagala Ay, ka. iba ako. Oo. Hindi, pera Hindi niya ako ang ganun. ginagamit Oh, niya. pera niya. Hindi Hindi, kung ano lang, di ba? Ang sabi niya, parang si Sara daw, pag na-stress, gala ng gala. Hindi. Pag masaya ako, gala ako ng gala. Ah. Oo, kapag ka marami akong problema, hinaharap ko. Ah. Sinusolusyonan ko. Yun ang kaiba namin ni Sara. Si Sara, tinatakasan niya. Kaya nga walang nagagawa sa OBP. Oh. Kasi ang stress, tinatakbuhan niya. Oo. Ang problema, tinatakbuhan niya. Ako iba. Pag natapos ko yung problema, pag natapos ko yung stress, tsaka ako gagala para masaya. Oh. At saka, isama na natin to, naglabas din po ang Commission on Audit. Kasi po, nakakalabas ang Commission on Audit na si Sara po ay nag-apila na wag muna daw hatulan sila ng notice of disallowance. Bakit? Inaayos pa nila. Yan, ibig sabihin lang po na si Sara ay marami talagang anomalya. Diyos ko naman, ang tagal-tagal ng usapin yan, hindi pa rin tapos yan. Hindi niya matapos-tapos kasi hindi nila ma-provide eh. Baka nahihirapang doktorin. Doktorin. Diyos Diba? ko. So Sara, ano na? Usapang doktoran lang pala Hindi, eh. yan, tignan mo. Inuuna niya yung gala ng gala, pero marami pa palang problema na dapat ayusin. Oh. Punta rito sa Europa, punta rito sa Japan, sa Australia, Oh. Middle East, kung saan-saan. Pati sa Thailand, yung huling-huli, sabi mo nga, Mima, di ba? Pero marami pa pala siyang aayusing dokumento Yeah. para makaligtas siya sa mga inaakusa sa kanya. Yun na nga. Kaya ang ending niya, magbanta na lang na magpapatay. Yes. Baka nga napanaginipan ko, baka si Sara nga yung gustong pumatay kay Madriaga. Tama. Di ba? Baka. Ganun talaga yan. Wala naman iba po magiging pagbibintangan na i-ano si Ramil Madriaga kundi si Sara talaga. Kasi sino ba naman si Ramil Madriaga po? Nasa kulungan na siya. Kumbaga, person deprived with liberty na yan. Tsaka nga, Diba? kakasuhan daw siya ng cyber libel nila Chika. Oh, kinasuhan din siya nila, chika. Cyber libel? Oh. Hindi naman nagpe-Facebook yun. Oh, yun, di ba? Oh. Ano kakasuhan ng cyber libel? Ang dapat kinakasuhan ng cyber libel, yung 18 Marines. So, tingnan niyo si Trillanes. Oh, next 18 Marisa tayo Hindi, liliwanagin ko lang doon sa kaso, perjury. Oo, Perjury. yung kay yung kay La Chica, yon yung cyber libel. Yung kay Sila Chika gustong Hindi, nagsampa na sa Nagsampa. Tabaw. ng Cyber 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 libel. libel. Kaya nga parang talagang parang Utos. galit na galit sila at takot na takot sila. Biro mo, tinatambakan mo ng kaso ang taong preso. Oo nga. Tapos ang malala, Preso ka na, wala ka ng liberty nga, preso with private liberty di ba nga. Nyulo, si La Chica, hindi naman talaga taga Davao. Yes. Yun yung nakakapagtaka. Ba't siya Oh. nagtampa ng kaso sa Davao? Oh. Hindi naman siya taga Davao. Oh. Dito siya sa, sa Manila siya. Hala ka! Meron akong naisip. Ano naisip mo? Hindi kaya kailangan umaten sa Davao, si Yes. Madriaga. At pag dumating sa Tabaw, Ay, naku! gugum. Yun yung message namin, Boss Mike. Nagets mo din, no? Oh. Kanino galing? Pero, Pebbles yun. pero, ganun man mangyari, Boss Mike, hindi siya magugurgur. Kasi nga, gaya na sinabi ni Mima kanina, nung nakasagupa ni Ramil Madriaga, yung mala wrestler na assassin ni Sara sa Preso. preso, nilipat na siya sa NBI. Salamat, Matibag. Oy, salamat, Matibag. Sana ganyan ka katapang palagi. Huwag mong gayahin si Magno. Si Huy. Char lang. Si Melvin Matibag. Oo. Dinala na lang sa NBI. Oo. Kasi nga,
natatakot na sa kalagayan At nila. saka iniimbestigahan dapat lang. na yung nangyari sa BGMP. Dapat lang. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.